Ayan, sabi ni Tayo ang Liwanag, may mga komita. Ay, hindi natin alam, ayoko. Katulad sabi sa inyo, ayoko mag-aakusa. Pero, alam mo, mukhang mali nga naman yan. Dalawa? Ayan ang tawag ko dyan. At sa ating mga kababayan, ay paggasta ng resources ng gobyerno na walang kapararakan. Sabihin, walang malasakit. Okay, meron naman Nababasa mo ba yung green? Okay, Pedro Hill. Pedro Hill. Nababasa mo? Maliwanag. Maliwanag. Nababasa ng tao, tingin mo? Nababasa. Ba't kailangan patayuan ng bago? Gusto ng bagong kulay blue. Ang malungkot niyan, tinayuan ng bago, pero hindi nalis yung luma. Kaya nga po. Di ba inutil? Yan ang ano. TANGA nga daw po. Just for the sake of our people. At maroy naman tayo, nagkukwentas klaras. Yan po, hindi po natin yan ginawa. Ayoko po magturo pero just for the sake of, yan po, ipakita mo nga sa screen. Contract, December 23, 2024. Ayan na po. Ayan, that speaks for itself. Ayan, tingnan nyo yan. Kailan po ginawa? magka? 39 million. O kanina, nag-appropriate tayo ng 10 million, dalawang x-ray na. Movable x-ray, portable x-ray. Bumili tayo ng 100 laptop para sa health center. Marami gusto ko sanang ipaliwanag to, kaya lang baka maging political Pagod na ang tao sa political. Pero, balik mo yung picture. Ayan po. Tapos i-forward mo yung picture. Okay na po ang mag-usga. Ngayon, anong aksyon? I ordered already, Engineer Andres. You choose. It's either blue or green. I don't care. Pero isa lang ang poste. Kaya lang, malungkot, gumastos tayo ng walang kapararakan. Kaya kahit yung mga nanay at tatay, alam nila ibig ko sabihin. Yung paggasta ng walang kapararakan. Ang tawag dyan pagwawaldas. Di naman kailangan, ginasusan, di ko alam. Pero yan po yung panahon. Ayoko na lang po elaborate. Kayo na po ang umusga. District 1 to 6. Reflectorized street name. Signage. 39 million. Ayan po ang sagot. Balik mo ulit doon sa una. Ayan. Ayan po sinabi ni Tayo ang Liwanag. Balik mo dito kung kailan ginawa. Ayan po. Thank you very much po sa ating mga netizen. Huwag po kayong mag-alala. Magbubuti po kami. Sisinupin ko po ang lahat ng ating mga resources na maging mainam itong gastahin sa tamang at kapakinabangan. Ipilitin po natin na huwag gumasta ang walang kapararakan. Nandiyan na po yan. At tayong magagawa. Correct or wrong, hindi naman pwedeng dalawang signage. That's why I ordered tanggalin yung isa. At hinayaan ko na silang mamili. Baka sabihin total blue Blue paborito mo, Yorme. Blue mo na lang itira. Sabi ko kay Engineer Andres, tingnan mo kung ano yung international standard. Kasi pag mga direction, I think it's blue. Kapag street name, I think it's green. Pero bala sila. Kasi ayokong maakusahan na naman tayong namumulitika. Dati barangay hall. Ngayon baka sabihin, pati ba naman poste, tinanggal mo? Ako. Pero hindi pwedeng dalawa. Very clear ang directive ko kay Engineer Andres. Tanggalin yan. Yung isa, hindi yung dalawa. Ay nako, grabe na nga. Parang napapanghinayangan talaga. Kasi taxpayer to Kasi nga po, parang yun nga po, boss, parang tanga lang, di ba? Dalawa. Nasabi ko na. Ay, teka lang po, boss, matuwa ka. Sabi ni Cherry Con, dapat masampulan talaga yung huwag na natin banggitin. Huwag na. Ano yan politika yan Basta pag may nakuha tayo evidence sa mga yan, manatag kayo. Mababalitaan nyo na lang, may nakapile na. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon na naman ng another reaction video dito nga po sa nangyaring Yormes Hour ni Mayor Isko kanina at napag-usapan nga po dito yung nag-viral po ngayon sa social media kung saan nag-overlapping po ng street sign sa lungsod ng Maynila yung nakaraang administrasyon. So kung mapapansin nyo dito sa aking ipa-flash sa ating screen, makikita nyo na halos nagdoble na nga po itong street signs na kung tayo ang titingin ay parang magdadagdag ng kalituhan itong bagay na to. Although itong existing na street sign ay talaga namang nababasa nagkataon lang na magkaiba yung kanilang kulay. Kasi according po mga kababayan sa international standards tulad ng Vienna Convention on Road Signs and Signals, pati na rin po sa mga dokumento gaya ng Manual of Traffic Signs, may mga itinakda po talagang kulay para sa iba't ibang uri po ng street signs upang maging consistent po at madaling maunawaan
naunawaan ng mga motorista saan mang bansa. So narito yung mga pangunahing kulay at ano nga ba yung mga kahulugan nila. Kagaya nga po ng sinabi ni Mayor Isko na may mga dapat sundin. Ito nga po yung international standard, no. Yung kulay kasi natin dito na makikita ngayon mga kababayan ay kulay green at kulay blue. So yung indication kapag berde po yung nakita natin, ito po ay para sa guide signs tulad ng direction, exits at street names. So kapag asul naman yung ginamit, yung kulay, para naman po to sa mga services. Kagaya ng hospital, gas station, emergency routes at traveler info. So ibibigay ko na din po yung iba't ibang kulay, no, para at least kahit papaano ay dagdag kaalaman na din po ito para sa ating mga tagapanood at tagapakinig. So pag nakakita po tayo ng kulay pula para sa stop, yield, do not enter at wrong way signs. Ito po yung nagbibigay ng babala o pagbabawal. Yung kulay orange naman o yung kulay kahel, ito ay ginagamit sa temporary traffic control tulad ng construction zones. So kapag dilaw yung nakita natin para sa warning signs gaya ng curve ahead, pedestrian crossing, etc. So ayan po yung ano natin yung kulay lila naman po para po sa electronic toll collection signs. Pagka yung manggi yung nakita natin, ito yung makikita natin sa mga recreational o cultural places kagaya ng mga park, historical sites. So kapag kaitim naman, para sa mga regulatory signs kagaya ng speed limits at one-way signs. Pag puti, yung ating nakita, karaniwang background ng regulatory signs at route marks. Pagka fluorescent pink, ito naman po yung para sa incident management signs, temporary emergency signs, yung mga ganyan po. Kapag fluorescent yellow, green, ayan para sa mga school zones, pedestrian at bicycle warnings. So mahalaga to mga kababayan, no, kasi lalo na kung tayo ay traveler talaga, no. Alam to ng mga traveler, siguro na pag-aaralan din nila ito at talagang inaalam po nila to. Kasi tayong mga ordinaryong mamamayan, hindi na natin napapansin yan, lalo na kung kabisado naman natin yung lugar, 'di ba? So hindi na natin masyadong napapansin tong mga street signs na to. Pero ang hindi natin alam mga kababayan, 39.9 million ang nasayang na pera ng mga taxpayer na ngayon po ay pinababaklas po ni Mayor Isko ang mga nag-viral nga po na ito. Pero according nga po kay Mayor Isko, sinabi niya na ipinagkakatiwala niya na po ito kay Engineer Andres na kung ano yung gusto nilang tanggalin. Pero nakita ko sa post nila kanina na ang tatanggalin daw ata yung luma at ititira po itong kulay blue. So ito pong street lights na to ay hindi po nangyari sa administrasyon po ni Mayor Isko, no, kundi sa nakarang administrasyon. So hindi man niya pinangalanan, pero sino pa ba ang nakarang administrasyon, no? So talagang nakakagalit mga kababayan itong ibinalita po ni Mayor Isko. Although siguro itong pagtawa-tawa ni Mayor Isko at ni Miss Mocha ay dala din po ng inis na dinaan na lamang po sa pagtawa, pero talagang sa realidad ng buhay, 39.9 million mga kababayan ay hindi biro, no. Napakalaking halaga, napakarami pang mas magagandang proyekto ang pwede nating mapakinabangan diyan. Maaaring itulong na lang talaga 'yan, no, sa mga bagay na talagang mapapakinabangan po ng mamamayang lungsod ng Maynila. So imagine ninyo 'yan, no. Grabe, napakalaking halaga ng pera. So ito pong pagpapagawa nitong mga street sign na to ay nangyari po noong December 2024. So wala pa po niyan si Mayor Isko, kaya binigyang diin at linaw ito ng ating alkalde dito po sa kanyang Yormes Hour, kasi mamaya sa kanya i-blame o ipunto itong bagay na to. Kaya for the record lang, ito po ay sinagot niya. Pero hindi niya naman masyado pang pinalawig itong usapin na ito. Basta nagbigay lang po siya ng order sa city engineer na si Engineer Andres na ito po ay baklasin upang mabawasan po yung pagkalito o magkaroon ng kalituhan ang mga motorista pagdating po sa street signs. Kasi ang kulay na ito ay hindi lang basta aesthetic, no? May mahalagang papel ito, no. May mga mahalagang papel to sa kaligtasan at mabilis na pag-unawa ng mga motorista at mga turista sa kalsada, no. Kasi yung ibang mga turista, mapapansin niyo mga kababayan,
may mga foreigner tayo minsan na nakikita na naglalakad lang, no? Kahit sabi mong mainit, tirik ang araw, talagang bet nila na maglakad. Kasi inaano nila kumbaga ina-explore nila yung lugar, yung isang lugar. Like for example, dito sa Pedro Hill, napakaraming foreigner dito. Marami tayong nakikitang naglalakad somewhere here in Manila and also sa ibang part pa, no? Pero kung kayo po ay madalas na nasa labas, kadalasan makikita nyo dito sa area, dito sa Pedro Hill sa Taft, napakaraming foreigner dyan na mas ninanais nilang maglakad kasi ina-explore po nila yung lugar, no? Kaya ito yung kahalagahan, no? Mahalaga po ito at hindi basta-basta ang pagtatayo po ng mga street sign sa kalsada. Kaya nga tama po si Mayor Isko sa kanyang sinabi na gumastos po ang nakaraang administrasyon ng walang kapararakan, no? Ibig sabihin po nito gumastos ng walang saysay. So nagwaldas po ng napakalaking halaga na dapat po ay sininop na lang at para may magamit at may madukot po ang pamahalaang lungsod ng Maynila kung sakaling may matinding pangangailangan tayo. So comment down below mga kababayan kung ano yung opinion ninyo, ano yung take nyo dito sa inyong napanood, at kung gusto nyo mapanood ang kabuoang live ni Mayor Isko ay bisitahin nyo po ang kanyang YouTube channel, ang Isko Moreno Dumagoso. So maraming salamat sa inyong pakikinig mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating reaction video. God bless po sa inyong lahat.